Magandang araw sa inyo lahat. Ako ang lingkod, Vilea Sarmiento. Ating tatalakayin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng balita. Ito ang ulo ng balita o tinatawag nating headline sa English. Halika't alamin natin kung ano nga ba ang itsura ng ulo o headline ng balita sa tuwing makakakita tayo sa dyaryo, sa digital news, at sa iba't ibang plataforma ng social media gaya ng Facebook, X, at Instagram. At hindi mawawala ang lumang tugtugin ng balita ay ang radyo. Mahalagang matukoy natin ang dapat at hindi dapat sa paggawa ng unang balita o headline. Dahil kapag mali ang paggawa ng headline, ay mali rin ang konklusyon sa mga mambabasa. Ano nga ba yung mga headline na hindi dapat o misleading? Tara, tingnan natin. Ito ang unang halimbawa. Lasing, pinatawan ng 9 na buwan sa kaso ng violin. Sa tingin nyo, saan rito ang mali? Ang mali rito ay parang ang kaso ay may kinalaman sa isang instrumentong violin. Ngunit ang dapat na pagsasaayos o dapat na ulo ng balita ay lasing, pinatawan ng 9 na buwan sa kasong paglabag. Bale, ang naging problema sa unang halimbawa ay ang pagkakamali sa salin o pagbaybay ng salitang violation na naging violin. Halina't dumako naman tayo sa pangalawang halimbawa. Baklang nagnanakaw, arestado sa Maynila. Ano at saan dito ang mali? Alam kong alam nyo, ang hindi nararapat na gamitin ay ang orientasyong sexual bilang label kahit wala itong kaugnayan sa krimen. Ang mas nararapat na ulo ng balita ay isang lalaki arestado sa kasong pagnanakaw sa Maynila. Ano kaya ang dahilan kung bakit ito mali? Ang dahilan kung bakit ito mali dahil nagtataguyod ito ng diskriminasyon at stereotyping. Narito naman ang huling halimbawa. Angas ng pulis, sinapak ang lasing. Sa tingin nyo, ano ang mali rito o hindi nararapat? Ang hindi nararapat ay dahil may bias na tonong angas at judgmental descriptor na lasing. Mas nararapat sa tekstong ito ay ang pulis at lalaki nagkagirian, insidente iniimbestigahan. Sa paggawa ng ulo ng balita ay dapat objektibo at patas sa pag-uulat. At ngayon dumako naman tayo sa kung paano nga ba ito ginagawa ng tama. Ang headline ng balita ay ang unang pumupukaw sa atensyon ng mambabasa, nakikinig at nanonood pagdating sa balita. Kung kaya naman mahalaga na ito ay mayroong sinusunod na pamantayan. Ang ulo ng balita ay dapat sumusunod sa wastong gramatika at baybay, sistematiko at malinaw, maikli ngunit makatawag pansin, at lalong mahalaga na sumasagot ito sa 5 W's. Ito ay ang who, when, where, what, and why. Bakit nga ba mahalaga ang wastong paggawa ng ulo ng balita? Dahil ang ulo ng balita ay tinuturing na isang unit. Sa simpleng pagtingin, dapat makikita agad ang isang kompletong ideya na nagsasabi ng ano at saan ito nangyari. Sa buong balita, ang isang unit ay maaaring ang headline, ang lead o unang talatang sumasagot sa 5 W's, at ang mga sumusunod na talata na nagpapaliwanag pa. Narito pa ang mga ilan sa mga halimbawa na maayos na ulo ng balita o news headline. Sana may natutuhan kayo sa ating maikling tutorial. Huwag kalimutang gamitin ang social media upang magbahagi ng kaalaman. Hindi lang para sa libangan, kundi para sa edukasyon. Ako muli si Vilea Sarmiento at maraming salamat sa inyong panonood.